Mga kasama, mabuhay ang diwa ng EDSA! At yan ang sinasabi natin kay Bongbong Marcos. Dahil ang diwa ng EDSA, hindi yan nakukuha sa 4 na araw. Ang totoong diwa ng EDSA ay 10 taon. Lumaban ang mga manggagawa, magsasaka, maralita, kabataan upang magkaroon ng mas makataong lipunan. Noong June 15, 1991, pumutok ang Mount Pinatubo. Ngunit hindi yan ang dahilan kung bakit napatalsik ang base militar ng mga Amerikano. Dahil noong September 16, 1991, nagkaroon ng botohan sa Senado at ang resulta, 12 senador ay para sa pagpapatalsik ng mga Amerikano, 11 ang kumukontra. Ngunit hindi yan mararating kung hindi naamas ang Pilipino na lumaban pa noong panahon ni Marcos, kung hindi sila lumabas sa 100,000 protesta upang mapatalsik ang base militar ng mga Amerikano. Ngayon, anong naririnig natin dito sa Chacha? At ang Chacha, hindi lang ito ang People's Initiative. Merong nakaamba na RBA 6, RBA 7 sa Senado at sa Kongreso. At isa sa gusto nilang gawin, pabalikin ang base militar, pagpapantahin ang mga armas nuklear, babaguhin nila ang konstitusyon pagkatapos natin pinatalsik ang mga Amerikano. Pabayag ba kayo doon? Itong mga to, ang ating mga senador at ating mga kongresista, babaguhin pa talaga nila ang konstitusyon sa panahon na meron tayong Duterte na nagmamanikluhod sa China, at sa panahon na meron tayong Marcos na magmamanikluhod sa Amerika, sa panahon na ginagawa tayong pon ng dalawang nagbabanggang world power, bubuksan pa talaga nila ang konstitusyon para lalo tayong maging pon, para lalo tayong maging pon at tayo ang gagamitin sa artificial lamb, sa giyera at girian ng China at ng Amerika. At sasabihin natin sa Senado at sa Kongreso, kung kayo'y nababaliw, huwag niyo kaming inabay! Buti sana kung ang ipapadala niyo sa giyerang yan ay ang mga troll army ni Duterte o kaya troll army ni Marcos. Ang ibabala nila sa kanyon, kayong mga kabataan! Kaya kayo meron ng mandatory ROTC. Ang ibabala nila sa kanyon, ang mga manggagawa, hindi naman sila. Kaya sasabihin natin sa Senado at sa Kongreso, kung kayo'y mga hunghang, huwag niyo kaming inabay! Kaya lalo nating lalabanan itong Chacha na ito dahil alam na natin ang mangyayari. Pag may base militar ang Amerika dito ulit sa Pilipinas, yung American yan o protectionan niya tulad ng ginawa niya noong panahon ng martial law, o protectionan niya ang mamamatay tao, ang diktador, bibigyan ng bala, baril, laban sa lumalabang masa ang Pilipino at hindi na tayo papayag doon. Matagal na ang aspirasyon natin sa isang mas makataong lipunan, kaya tayo nagkaroon ng EDSA. Kailangan nating biguin itong tsatsang ito. Proteksyonan ang soberenya natin. Ang Pilipinas ay hindi para sa mga imperialistang kanong